Hello mga kaimo! Kumusta po kayong lahat? Ngayon yung ipapakita ko sa inyo ay niluto ko sa hapunan. Tokwa na may salad. Madali lang ito ihanda. Ganito kalaki lang po yung tokwa na gagamitin ko. Hihiwain ko lang po muna. Depende na sa inyo kung paano nyo i-slice. Sino sa inyo dito yung mahilig sa tokwa? Mga anak ko kasi at saka yung asawa ko, paborito nila. Kaya kada linggo mag-grocery kami, hindi talaga nawawala yung tokwa. Kasi isa din ito sa importante na ingredients sa mga luto ng mga Koreans, lalo na kapag mga sinabaw, nilalagyan nila ng tokwa. Nilagyan ko lang ng konting mantika yung kawali. Hindi na kailangan ng maramihan na mantika ito. Kadalasan ganito sila magprito dito sa Korea. Lalo na yung mga may edad na talagang ayaw nila ng masyadong oily. Pinili ko ito, nakapack na siya na iba't ibang klase ng gulay na pang salad. Nakasale kasi, kaya bumili ako. Kaya kailangan kainin agad-agad kasi masira ito, hindi na ganun ka-fresh. Bago ko ito hugasan, babaliktarin ko lang muna kasi chinek ko okay na. Basta wag lang masyadong malakas yung apoy sa pagprito nito. Para syempre hindi masunog at mas maganda tingnan. May paborito ba kayong luto ng tokwa? Baka naman pwede nyong i-share yung masarap na recipe nyo. By the way, pagpasensyahan nyo muna yung boses ko ngayon. Medyo masama pa talaga yung pakiramdam ko. Bigla na lang kasi ang lamig dito kasi winter na. Alam nyo, kapag masama yung pakiramdam nyo tapos gusto nyo lang sana magpahinga, hindi pwede, may trabaho, bawal umabsent, kaya trabaho pa rin. At saka syempre, gusto ko rin magluto para may maipakita ako sa inyo. Ayan, ready na yung ibang ingredients. So ito na lang yung nuts. Iba't ibang klaseng nuts ito. May almond, walnut, may kasoy sa Tagalog, Bisaya, at may mani din. So nakasale din ito guys, kaya bumili ako nito. Minsan lang ako bumibili nito kasi mahal. So lalagyan ko lang pang toppings ko sa salad. So pagkatapos nito ay ihanda na natin yung tokwa natin. Mag-plating na tayo. Depende sa inyo kung paano nyo i-plating. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko ginawa. Simple lang naman po ito. Square na shape kasi yung pinggan na ginamit ko. So nilagay ko lang yung mga gulay sa gitna. Pagkatapos niyan ay nilagay ko na yung mga dinurog ko na nuts, iba't ibang klaseng nuts. Pangdagdag lang ng lasa at saka syempre nutrients na rin. And then madalian ito guys, kaya yung ginamit ko na sauce ay binili ko lang sa supermarket. Depende sa inyo kung anong brand or anong flavor ng sauce yung ilalagay nyo. Ayan, ready to eat na. Kain tayo mga kaimo. Again, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta. Puso po ako nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo. Itong simpleng luto lang muna may pakita ko sa inyo ngayon. Kita-kits tayo ulit bukas. Bye everyone!